Sa nakaraang episode ay atin pong pinatunayan na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ito po ay batay sa turo ng Biblia at ng mga apostol. Ngayon naman po, sa episode na ito, bilang pagpapatuloy sa nakaraan, ay atin pong alamin kung sino po ba ang Diyos ng Biblia na siya ring Diyos nating mga Katoliko. Ang tumpak pong kasagutan ay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ito po ang tinatawag ng simbahang Katoliko na the Most Holy Trinity. Ito po ay ang isang Diyos na mayroong tatlong magkaibang banal na persona. Sila po ay ang parehong manlalalang, parehong manliligtas, at parehong Panginoon. Para hindi po tayo malito, mga kapatid kong Katoliko, ang atin pong sinasambit sa tuwing tayo po ay nagsa-sign of the cross, yan po ang ating Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yan ang Diyos na ating tinatawag sa lahat ng pagkakataon. Sa ating pagsisimba, sa ating pagdarasal, sa pagtulog sa gabi, sa pagbangon sa umaga, at sa lahat ng pagkakataon, nating tinatawag ang Diyos na nasa Holy Trinity. Sa ating pagsasign of the cross, ang cross na ating tinatanda sa ating katawan ay kasabay na sinasambit natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Tanong, paano ba tayo binibinyagang mga Kristiyanong Katoliko? Ang utos po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit ay ito: dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo daw po ay binyagan o bautismuhan sa pangalan ng tatlong binanggit na persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, na bagamat tatlo sa literal na bilang, ay taglay ng bawat isa ang isang pangalan. In singular name, not names. Sapagkat isang Diyos ang tatlong persona na ito. Ayon sa ating CCC o Catechism of the Catholic Church, number 233, Christians are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, not in their names, for there is only one God, the Almighty Father, His only Son, and the Holy Spirit, the name of the Most Holy Trinity. Sa Biblia po ay may mga kaganapan kung saan ay present ang tatlong persona na ito. Ito po ay gaya ng naganap ng mensang bautismuhan ni Juan Bautista, ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang nasabing kaganapan. Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang tinig po na narinig mula sa langit ay ang tinig ng Ama.
Si Jesucristo ay ang anak na nasa katawang tao na binabautismuhan ni Juan. At ang Espiritu Santo naman po ay ang anyong kalapati na bumababa mula sa langit at dumapo sa kanyang balikat. Dito po ay ipinapakita na ang Ama ay hindi ang anak at hindi rin po ang Espiritu Santo. Gayon din naman po, ipinapakita dito na ang anak ay hindi ang Ama at hindi rin po ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay hindi rin po ang Ama at hindi rin po ang anak, sapagkat sila nga po ay tatlong persona na bawat isa ay may likas na kalagayan bilang iisang Diyos. Sila po ay ang parehong manlalalang, parehong tagapagligtas, at ang parehong Panginoon. Bagamat tatlo sa literal na bilang, ay iisa lamang po ang kanilang pagka-Diyos. Maging sa pangangaral ng mga apostol ay present din po lagi at binabanggit ang ngalan ng tatlong persona ng Diyos. Sa mga pagbati at pagbabasbas ng mga apostol, gaya po ng mababasa natin sa 1 Pedro 1 verse 2. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman, sa mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo, upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. At sa 2 Corinto 13 verse 13 ay binanggit naman po ni Apostol Pablo ang ngalan ng tatlong persona ng ating Diyos. Naway sumayinyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Ngayon naman po ay dumako tayo sa isa sa mga batayan ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914 ni Felix Manalo, na ayon sa kanila ay tanging ang Ama lamang ang Diyos. Ito po ay dahil sa nakasulat sa 1 Corinto 8 verse 6 na ganito ang ating mababasa. Subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Ang sabi po sa talata ay iisa lamang ang Diyos, at ito'y ang Ama, at iisa rin ang Panginoon, si Jesucristo. Kung ito po ay ating uunawain ng literal, gaya ng pag-unawa dito ni Felix Manalo, lalabas na ang Ama at ang Espiritu Santo ay hindi Panginoon. Dahil ang sabi po sa binasan nating talata ay iisa lamang ang Panginoon, ito'y si Jesucristo. Pero napakarami po ng mga talata na nagsasabing ang Diyos Ama ay Panginoon. Gayon din po ang Espiritu Santo. Gaya po ng mababasan natin sa Nehemias 9 verse 6 na ganito po ang ating mababasa. At ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito: Yahweh, Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa, ang langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon,
at lahat ng narito, ang dagat at ang lahat ng naroroon. Binibigyang buhay mo sila at ika'y sinasamba ng buong kalangitan. Pansinin po natin, ang sabi po sa talata ay si Yahweh lamang o ang Diyos Ama lamang ang Panginoon. So ibig bang sabihin si Kristo ay hindi Panginoon? Hindi ba siya nga po ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Sa Marcos 12 verse 36 ay ganito naman po ang ating mababasa. Hindi ba si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Pansinin po natin ulit, sabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Kung bibilangin po natin ito ng literal, ay maliwanag po na dalawa na ang Panginoon dito na tinutukoy ni David. Gayong ang sabi po sa Nehemias 9 verse 6, si Yahweh lamang ang Panginoon. Na iba naman sa sinasabi ng 1 Corinto 8 verse 6 na iisa lamang ang Panginoon at yon ay si Jesucristo. Pero sa Marcos 12 verse 36 may binabanggit na dalawang Panginoon. Isang Panginoon na nagsabi, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang iyong mga kaaway. At ito po ay tumutukoy sa Diyos Ama. Gayon din naman po ay Panginoon din ang tawag ni David sa Panginoong pinauupo sa kanan ng Diyos Ama, na tumutukoy naman sa Diyos Anak na si Jesucristo. Si Kristo sa ating nakaraang episode ay pinatunayan po natin na siya ay may dalawang likas na kalagayan, tunay na Diyos at tunay ding tao. Si Jesucristo bilang Diyos Anak ay Panginoon siya ni Haring David, kaya tinawag niya siyang aking Panginoon. Subalit bilang tao, dahil siya nga po ay nagkatawang tao, siya po ay mula sa angkan ni David, sapagkat si Maria na ina ni Jesus ay mula sa lipi ni Haring David. Sunod po nating basahin ang Marcos 12 verse 29. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibig pong sabihin, kung ang Panginoon nating Diyos ay ang tanging Panginoon, at nabasa naman po natin na ang amang Diyos na si Yahweh ay Panginoon, at gayon din po ang anak niyang si Kristo ay Panginoon din. Maliwanag po na ang amang si Yahweh at ang anak na si Kristo ay ang Panginoong Diyos ng Israel. Dahil maliwanag naman po sa binasa natin na ang Diyos ay ang tanging Panginoon. At ang Panginoon ay ang Diyos. At idagdag na rin po natin dito ang Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ay isa rin pong Panginoon. Basahin po natin ang nakasulat sa 2 Corinto 3 verse 16. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Kaya maliwanag po sa Biblia na ang Diyos ay ang siyang tanging Panginoon,
at pinatunayan po natin na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay ang tatlong persona ng iisang Diyos na bawat isa sa kanila ay tinatawag na Panginoon. Gayong ang sabi, iisa lamang ang Diyos at iisa rin ang Panginoon. Pero nabasa po natin na silang tatlo ay parihong tinatawag na Panginoon. So, ganito po yun. Di ba ang Diyos ay ang siyang tanging Panginoon? At ang Panginoon ay ang Diyos? Na bagamat tatlo sila sa literal na bilang ng pagka-Diyos at pagka-Panginoon, pero ang Biblia na po ang nagsasabi na bagamat tatlo sila sa literal na bilang, ay iisa lamang ang Diyos at iisa lamang ang Panginoon. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya maliwanag po na pagdating sa usaping Diyos, ang bilang na dalawa o ng tatlo ay equals one pa rin. Gaya po ng mababasa natin sa Juan 10:30, kung saan ay sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay iisa. At pag isinama po natin sa bilang ang Espiritu Santo, tatlo na po sila sa literal na bilang, pero ang sabi po dito ng Biblia ay iisa sila. Gaya ng mababasa po natin sa 1 John 5 verse 7. And there are three who gave testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. These three are one. Hindi po sinabi na these three are three, but one, according to the Bible. Kung ang bilang po dito ng mga ministro ni Manalo ay 3, sila po ang may problema sa aral at labag na po ito sa sinasabi ng Biblia. Kung ano po ang nakasulat, yun po ang ating binasa at siyang pinaniniwalaan. Bago po tayo magtapos, ay mangyaring i-share po natin ito at mag-comments po kayo at pakisubscribe na rin po ang aking YouTube channel na Catholic DF. DF means Defense and Apologetics. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.